Gandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Amen. Ano po? Ngayon ay ito ho ang huling mensahe natin. Hindi pa ho naman ako mamamatay. Ano? Dahil ibig ko sabihin, huling mensahe ho natin doon sa ating pong campaign. Tuloy-tuloy pa naman po ang ating campaign. So bali ito po ay binigyan ho natin ng limit na kung saan ay ito po ay bubuuhin ng 6 na mga mensahe na ating po mga mapapakinggan. Okay? So ngayon po, ang title ng ating, o theme ng ating campaign, Faith at Work. Kung kaya ay nawa ay na-analyze na natin ang ating sarili kung paano po ang pananampalataya ay kumikilos ho sa atin. Ano ho? So ngayon po, ang aking pong pag-uusapan ay Faith is the victory that overcomes the world. Yan po ang topic po natin sa umaga pong ito. Kaya maganda umaga po sa inyong lahat. Mananalangin po tayo. Babasahin natin yung isang text na pong gagamitin. Pagkatapos po ay mananalangin tayo. Tapos tuloy-tuloy na ho tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat tumayo at basahin po natin sabay-sabay. Ito pong text na ito, 1 John chapter 4 o chapter 5 verse 4. At maging kayo rin po dyan sa inyo pong sa online. Ano po, napakaganda po ng lahat ng mga mensaheng ating po napakinggan. Nagsimula tayo kay Noah, faith brings obedience. Tapos kay Abraham, faith enables sacrifice. Tapos po kay Joseph, faith gives endurance. Tapos last week mga kapatid, Moses, faith yields courage. Nawa itong 4 na ito na mga virtues, obedience, sacrifice, endurance, courage. At ngayon po, faith is the victory that overcomes the world. Let us analyze this verse, but let's pray first. Father, we are so thankful, Lord, for the messages that we have heard from this pulpit. It is you that gave us, Lord, this word, your truth, so that our faith will continue to grow. Thank you for all those persons whom you have used so that this campaign will be materialized for your glory. Thank you for the host, for the participants, and for all those who have been of use so that we can glorify you, Lord, only and you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please take your seat. At salamat din po sa Panginoon sa lahat po ng mga nagbigay ng kanila po mga video, devotions, yung mga nagpo-post ng lahat ng mga verses po natin na pinag-aaralan. Araw-araw po yan. Yun po ay pasalamatan natin sa Panginoon. At yung po mga nagsishare at nagpapahayag, nagba-Bible study, nagle-LEDC. Maraming salamat po. At ito ho ay, while hindi pa naman talaga tapusan, dahil pwede ho naman tayo pang magpatuloy. Pero nais natin na ang pananampalataya ay may nakitaan po natin ng pagkilos. Kaya po yung ang topic natin. Faith at work, yung ang tema natin. Yung pananampalataya ay lumagot, kumilos. Yan pong 1 John chapter 5, verse 4, mga kapatid, ay katulad po ng ating pong method na ginagawa, SOAP, no? Scripture, observation, application, prayer, ay siya rin pong ating gagamitin at palagi hong ganyan. No, ho? Kaya ang tanong dyan, mga kapatid, sabi dyan, basahin ko muna ha. Faith, for whatsoever is born of God, overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Ano ho? Unang tanong kasi dyan, mga kapatid, siyempre, pag observation, tanungin mo na ng tanungin. Unang tanong, sino ba itong mga born of God? Okay? Who are those born of God? Whosoever is born of God. Kayo po, ipinanganak ng nanay niyo, ako pinanganak ng nanay ko. May nanay po tayo nagpaanak ho sa atin, ika nga. Subalit mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan, born of God, ipinanganak ng Diyos. Ano ho? Sa iba hindi ho yan mahirap. Sa iba, yan po'y mahirap maunawaan.
Ika nga, kahit po si Nicodemus, nung kanyang kapanahunan, kilala si Nicodemus, siya po yung doctor of the law sa relihiyon nung panahon niya. Nung nakatagpo niya si Kristo Jesus at sinabi ng Panginoon sa kanya, you must be born again. Hindi na unawaan po yun ni Nicodemus. Kaya ang interpretation ni Nicodemus, bagamat siya'y tumanda na sa pag-aaral ng Old Testament law, mga kapatid, ang sabi ni Nicodemus, paano ang isang matandang katulad ko ipanganak muli? Ako ba ipapasok muli sa sinapupunan ng aking magulang at ako ipanganak? Yan po ang tanong eh. Ano ho? Kaya yun pong whosoever is born of God, yan pong una natin tanong, sino ang mga born of God? Well, maalalaman natin yan pag binasa natin yung verse 1, kasi verse 4 po yan. Kasi yan po ang magbibigay sa atin ng paliwanag. Sa verse 1, ang sabi pa ng banal na kasulatan, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. So una mga kapatid, tandaan po natin, sino-sino ba itong mga born again? Alam niyo po, may mga taong hindi sila tumatanggap na sila born again. Pero tayo po ay born again. Ipinanganak muli. Born from above. Born of God. Kaya ang sabi dyan, sino-sino ba ang itong mga born of God? Una, mga kapatid, whosoever believeth that Jesus is the Son or the Christ. Yung mga sumasampalataya kay Kristo. Yung mga tumanggap kay Kristo. Yung mga nagsisi ng kanilang kasalanan and by faith, tinanggap si Jesus sa kanilang puso at maunawaan niyo yan. Yung sinasabi kong yan. Pero the rest, hindi nila naunawaan yan. Kaya ang tanong, ikaw ba ay born of God? Sino-sino sila? Sila po yung mga sumampalataya, nanalig sa ating pong Panginoon Jesucristo. Okay. So, sabi pa dyan, pangalawa, kung ating pong himay-himayin ang salita ng Diyos, and at everyone that loveth Him that begot. Sino ba yung lahat daw na umiibig doon sa bigat? Hindi mabigat, kundi begotten. Sila daw po na mga umiibig sa Ama. Yun po tinutukoy dyan, the begot. And Him also that is begotten of Him. Sino yung begotten of Him? Si Jesus. Yung umiibig sa Ama at umiibig sa Anak, sila yung mga tinatawag na born of God. So una, yung mga sumampalatay kay Kristo Jesus. Tinanggap niyo na ba si Jesus sa iyong puso? Are you born again? Okay? So if that is your case, then naranasan mo ang kaligtasan. Because salvation is an experience. Pangalawa, umiibig ka sa Ama at umiibig ka sa Anak. Walang umiibig sa Ama o talang umiibig sa Anak na nagbibigay ng... alam niyo, pag iniibig niyo pong nanay niyo, iniibig niyo yung tatay niyo, nagiging masunurin kayo at hindi niyo binibigyan ng sama ng loob. At kung sakali man, humihingi tayo ng tawad pag nabigyan natin ng sama ng loob ang ating mga magulang. Pag sinabing iniibig ko si ina, iniibig ko si ama, ang ibig sabihin noon, kung ano ang ayaw ni ama at ayaw ni ina, hindi mo ginagawa. Yun ang pag-ibig. Kaya yun din pong ibig sabihin na may takot tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin na may takot tayo sa Diyos ay yung nais ng Diyos, hindi natin ginagawa. Ganon din to. Pag sinabi natin, may takot ako sa tatay ko eh. Hindi dahil sa monster ang tatay natin, kundi sinusunod natin siya. Well, ang dalawa. Pangalawa, sa verse 2, ang sabi po rito, sa verse 2, and by this we know that we love the children of God. Pangatlo, mga kapatid. Ang mga born of God, ayon sa banal na kasulatan, ay umiibig sa mga anak ng Diyos. Umiibig sa mga kapatiran. Umiibig sa mga brethren, ika nga. At ang pag-apat, kaya tanong, umiibig ba tayo sa ating mga kapatiran? Ano man po, sino man po sila.
Alam nyo, kahit saan ka pumunta sa ibang bansa at hindi mo alam ang mga tao doon, pag may makilala ka na pareho kayo born again, pareho kayo ligtas, meron ka agad kindred spirit, yung parang inugnay ka agad kayo. Dahil pareho kayo anak ng Diyos. Okay? So, una, yung mga sumampalataya kay Jesus. Pangalawa, yung mga umiibig sa Ama at umiibig sa Anak. Pangatlo, yung mga umiibig sa mga kapatiran. No? At pang-apat, mga kapatid, yung mga sumusunod sa kanyang salita. Ito ho ang tinutukoy sa tanong na whosoever is born of God. No? Okay? Kaya sabi rito sa verse 3, for this is the love of God that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Ang utos ng Diyos, hindi ho mabigat, pabigat, hindi ho mahirap sundin. Dahil sa banal na Espiritu na nasa sa atin, nasa sa inyo. Siya ang dahilan kung bakit ang kanyang salita ay nasusunod ho natin. So may God the Father ka na, may God the Son, meron ka pang God the Holy Spirit. Okay? So yan ang unang tanong natin dyan sa verse na yun, sa verse 4. Kaya sabi sa verse 4, balikan natin po yung verse 4. For whosoever is born of God, sunod, overcometh the world. Yan naman ang himayin natin. Overcometh the world. Kaya ang tanong natin dyan, ano ba itong the world na ito? Okay? Ano ba ito tinutukoy na? Mundo o sanlibutan? Ano po? So, kasi ang sino man daw na ipinanganak ng Diyos ay dumadaig o kaya napagtatagumpayan o kaya nagwawagi sa sanlibutan. Okay? Now, ang tanong, ano itong sanlibutan? Yan pangalawang tanong natin doon sa verse na yan. Di ba ang SOAP? S, Scripture, O, observation. Kaya observe. Pangalawang tanong, yun na ba itong word na ito? Sabi po rito sa 1 John chapter 2 verse 15. Ito ho ang definition ng banal na kasulatan ng sanlibutan. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ang bigat. Mga kapatid, ang bigat ng salitang ito. Okay? Huwag daw natin mahalin ang sanlibutan o mga bagay-bagay sa sanlibutan. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Mabigat. Kung unawain po natin yung verse na yan, mga kapatid. Pero ito ba'y pabigat sa atin? Hindi. Dinidefine niya lang kung sino itong world na ito at bakit ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa Kanya. Wala sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos kapag itong siya ay umiibig sa sanglibutan. Kasi sa verse 16, sabi po doon, next verse niyan, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And these three, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Kaya po, ang sabi ng Panginoon sa kasulatan sa atin, love not the world. Now, sa inyo po mga medyo malalim, baka magtanong kayo, Pastor, John 3:16, di ba? Sabi doon, for God so loved the world. Bakit po doon sa John 3:16, pinapaibig ang sanlibutan, iniibig ng Diyos? Bakit dito? Well, hindi ho yan topic ko, pero iba yan. Ano ho? Ang sinasabi rito, ang world, mga kapatid, ay yung sistema ng sanlibutan, yung kaparaanan po ng sanlibutan, yung mga ginagawa ng sanlibutan na laban po sa Panginoon. Kaya, ang sabi doon sa James chapter 4, verse 4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Alam nyo? O hindi nyo alam? And whosoever therefore will be a friend of the world is enmity of God.
Alam niyo po, iba yung enemy sa enmity. Yung enemy, kaaway. Yung enmity, mas matindi sa kaaway. Kumbaga sa term natin sa Tagalog, mortal na kaaway. Yan ang tinutukoy po ng Panginoon. Ang sanglibutan ay mortal na kaaway ng Diyos. Ang bigat po ng talatang yan. Kung kaya sinasabi at ang warning sa atin, huwag ibigin ang sanlibutan. Ang mga gawa ng sanlibutan. Lahat na pita ng sanlibutan, lusts of the flesh. Pita ng laman. Pita ng mata. At mga kapalaluan sa buhay. Yun pong pangalawang tanong natin. O balikan natin yung 1 John chapter 5 verse 4. For whosoever is born of God, tapos na tayo doon. Ang tanong natin doon, sino ba yung born of God? Overcometh the world. Tapos na rin tayo dyan. Sa tanong na sino ba itong world na ito? Okay? Ang pangatlong tanong po, ang sabi dyan, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. At ito, okay, ang pangatlo po, ito ang katagumpayan. This is the victory that overcomes the world. Ito ang tagumpay sa labanan na dumadaig, nagwawagi sa sanlibutan. Arin daw ito. Ito ang victory. Ano daw yun? Pananampalataya. Na bawat isa sa atin, meron kayo. Iba-iba nga lang ang antas, iba-iba ang level, iba-iba ang laki, iba-iba ang grade, iba-iba. Pero bottom line, pare-pareho tayo may pananampalataya, ang lahat na born again. Kung kaya, mga kapatid, ang sinasabi dito sa ating mensahe, no? Faith is the victory that overcomes the world. It is your faith. Your faith. Kaya, itong topic natin, na faith at work, mga kapatid, dapat yung pananampalataya mula pa nung simula natin. O mula pa nung tayo naligtas, may pagkilos na faith at work. Pag sinabi pong victory, walang victory na walang battle. Pag may victory, may defeat, may battle. Pag may victory, may labanan. Pag may victory, may kawal, may sundalo, may nakikipagdigma. Kaya po, tayo yun. Tayo ang mga marching soldiers ng ating pong Panginoon. Mga mandirigma tayo ng Diyos. At ang ating panglaban, ang ating kalasag, pananampalataya, banal na kasulatan, banal na espiritu. Pag meron pong tinatawag na victory, ibig sabihin may kaaway tayo. Totoo yun. Maging circumstances, lahat na klaseng circumstances, sitwasyon sa ating buhay, ito po ang dapat po natin mapagtagumpayan. Mapagtagumpayan natin ang mundo, mapagtagumpayan natin ang kamunduhan, mapagtagumpayan po natin ang ating sarili. At lahat ng mga sitwasyon sa ating buhay, mga kapatid. Kung kaya, sa Hebrews chapter 11, na kung saan doon natin pinaguhugot yung mga tao upang magbigay sa atin po ng example, illustration, sila'y tinatawag na mga heroes of faith. Ang chapter 11 ng Hebrews. Sila yung mga nasa hall of faith, kung tawagin natin. Mga bayani ng pananampalataya na mga mananampalataya sa Old Testament. Simulan po natin dyan sa verse 2 na yan, dahil makikita po natin sa mga unang verses, verse 1, verse 2, ang mga tatlong prinsipyo ng pananampalataya. 3 principles of faith. Una, sabi dyan mga kapatid,
Faith, ito yung una ha, must be faith at work of things seen and of things not seen. Ang pananampalataya natin, nagsimula tayo sa pananampalataya. For by grace are ye saved through faith. Nagsimula tayo sa pananampalataya. Na-save tayo sa pananampalataya. Kaya ang pananampalataya dapat kumilos. No? Lumago. Faith at work. Dapat mayroong paggawa ang ating pananampalataya. Kaya ang pananampalataya ay dapat faith at work of things seen and of things not seen. Ginagamit po natin ang pananampalataya sa mga bagay-bagay na nakikita, maging sa mga bagay-bagay na hindi nakikita. Dahil kapag ang pananampalataya po natin ay walang pagkilos, ang tawag niyan patay na pananampalataya. Yun po ang sinasabi doon sa James chapter 2 verse 26. Ang sabi po doon, for the body without the spirit is dead. Inihalimbawa na ang katawan, pag walang kaluluwa o espiritu, patay. Ganon din daw po ang pananampalataya na walang mga pagkilos. Kaya ang pananampalataya, dapat kumilos. Kung hindi, yan po ay patay na pananampalataya. Kaya kailangan buhayin. Kailangan hamunin. Kaya ito pong Hebrews chapter 11 ito po ay mga paghamon ho sa atin. Dahil kung tayo po ay mga nanghihina, abay nanghihina din ho sila. Sa Old Testament, mga tao rin po silang katulad natin na normal. Na kinakailangan na i-encourage. Kaya ngayon, we are encouraging everyone that faith is the victory that overcomes the world and overcomes any situations in your life. Okay? So, yun ang unang prinsipyo. Makikita ho natin yan doon sa verse 1, di ba? Ang sabi ho doon sa verse 1 sa Hebrews, for without faith, ano sa verse 1? Pakilabas nga ulit yung verse 1, Hebrews chapter 1, verse 1. 11 pala. Now faith is the substance of things hoped for. When you say substance, that is faith at work. And faith at work must work whether you have seen it or you have not seen it. Kay sino yan? Kay Noah. No? Gumana ang kanyang pananampalataya kahit hindi niya nakita. Verse 7, tingnan niyo po. By faith, Noah, being warned of God, verse 7, being warned of God of things not seen as yet. Gumana ang kanyang pananampalataya. Yun po yung faith at work. Iba yung sitwasyon ni Noah, iba ang sitwasyon ni Abraham, iba ang sitwasyon ni Isaac, iba rin ang sitwasyon natin. Pero bottom line, pare-pareho tayo may pananampalataya. Kay Noah, being warned of God of things not seen as yet, pinagawa siya ng bangka, ng arko, na wala pang gumagawa sa buong mundo. Siya lang. Hindi niya nga ma-explain kung barkong gagawin. Basta gawa ka ng barko. That is faith. Sabi naman ng Panginoon kay Noah, Noah, uulan, babaha. Walang ulan noon. Hindi pa sila nakakita sa tanang buhay nila ng ulan, ng bagyo o anuman, ng baha. Pero si Noah, sumunod. By faith, yun pong ibig sabihin yan, not faith at works. Okay? Kumikilos na pananampalataya. Pangalawang pong prinsipyo. So una, faith must be the faith at work of things not seen or of things seen. Alam niyo po, kahit po mga bagay ba na nakikita, ang pananampalataya ba applied lang sa hindi nakikita? Abay, sa nakikita din. Sa pag-aaral nyo, i-apply ang pananampalataya. Pag may karamdaman ka, i-apply ang pananampalataya. Pag wala kang makain, i-apply pananampalataya. At kung marami kang mga makakain, i-apply pananampalataya. Yung simple lamang, mga kapatid na manalangin, in public, kakain ka sa Jollibee, pipikit ka, mananalangin ka, Lord, maraming salamat
sa pagkain ito. At lahat na sila na kumakain kasama ko. In Jesus' name, amen. That's faith. Dahil hindi lahat may tapang na gumawa niyan. Maliban lang kung ikaw ay umuusbong ang iyong pananampalataya. Yun lang, hihintay ka ng tricycle na wala ka masakyan. Hahanap ka ng tricycle at you pray to the Lord, Lord, bigyan mo po ng sasakyan. That's faith. Panginoon, buntis po ako. Ilalaki ka. Hindi, joke lang. Panginoon, tulungan niyo po naman ako. Yan ang ibig ko sabihin na ang pananampalataya pwedeng gamitin sa bagay-bagay na nakikita. May sakit ka, namatay ang anak mo, nawala ka ng trabaho, nakatrabaho ka, okay? Nagka-blessing ka, nung wala kang blessing, by faith. Nung nagka-blessing, nawala na yung faith. Nakuha mo? Yan po ang by faith, mga kapatid. Sabi ko nga, yung lalaki sa Facebook na nag-viral, na ang sabi niya, ang pagpunta sa church ay walang kabuluhan. Nabasa niya? Going to church! Ang sabi niya? It's a waste of time! Sabi sa Facebook. Nag-viral yan. Nakita niyo? Dahil ang pagpunta sa church, mga kapatid, it is by faith! Do you believe that? Hindi niyo nabasa yun? Going to church, Leah, is a waste of time. Ang layo-layo pa naman ang bahay mo, sa Montalban ka. Pupunta ka pa rito sa church. Yan ang sabi ng Diablo. Pero ba't tayo pumunta rito ngayon? By faith. Yan ang po ibig sabihin yan. Pangalawang prinsipyo. For without faith, it is impossible to please God. Verse 6. Ano sabi rito? But without faith, it is impossible to please Him. And for he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. By faith. Kaya minsan ang iba sa inyo nagpabautismo, hindi alam na nanay. By faith, ginawa niyo yan. Tapos nalaman na lang ng nanay ko. Nagseminary na lang ako. Kasi brad, dati, hindi ko pinaalam magseminary ako eh. Pero naligtas ako. Sabi, gusto ko magseminary, gusto ko maglingkod sa church. Nandun yung saya ko. Tapos naman ako na engineer. Pwede na ako magtrabaho katulad ninyo. Pero iba, nandoon talagang yung puso ko mabigat. Mas gusto ko maglingkod kaya. Yan, surrender ako. Di alam ng nanay ko. 2 years akong walang allowance. Okay lang. Hindi ko na iniisip. Mag-aasawa ko. Hindi ko na iniisip. Magkakaanak ako. Basta masaya ako. That by faith. Iba-iba tayong sitwasyon, mga kapatid. Pero paano na nag-work ang faith sa inyo? Because without faith, it is impossible to please Him. Alam niyo po ba na faith mo, Angelo, iba sa faith ng ibang mga kapitbahay mo? May pananampalataya sila, pero iba ka. Ba't nandito ka? Kung ang lahat na tao may tunay na pananampalataya, dapat puno tayo! Amen! Dapat puno tayo! Hindi eh. Ba't hindi po ako galit? Dynamic lang. Excited lang ako kasi huli na ito eh. Huli na. Amen? That's victory. Yung pagtiyaga natin sa ating mga host, that's faith. Ginsan gumagastos ka pa. Pagdating rito sa church, magbibigay ka pa ng tithes. Di ba? Tithes o tithes. Alam niyo po bang pagbigay ng tithes is faith? Dahil hindi ho naman lahat nagbibigay eh. Pero same. Pero wala pa. Hindi po maangat yung pananampalataya. Kaya ang pagbigay ng tithes, faith! At work! Kuha niyo? Kung hanggang
mga kapatid, hindi ka pa nagbibigay niyan. Asan yung faith? Your faith is dead. Kasi dapat kumilos. Tagal-tagal mo na nag-attend. Taon na. Hindi ka pa bautismado. Anong problema? Faith. Tinuro naman sa'yo. Ako noon, hindi po ako kaagad mga magulang ni Bacquiao family. Hindi pa ako kaagad nagpabautismo. Kasi nagpabautismo ako, Brad, iniisip ko, nagpabautismo ako, di na ako makakapagsigarilyo. Pag nagpabautismo ako, di na ako makakapag-inom. Pag nagpabautismo ako, di na ako makakapag banjing. Pag nagpabautismo ako, patid na ako ng church. Yan ang dilema ko. Noong panahon na yun. Pero nagpabautismo na ako. Iniwanan ko na ang sanlibutan. Iniwanan ko na. Tinalikuran ko na. Kaya ako sumunod sa tubig ng bautismo. Ang iba hindi pa sumusunod sa tubig ng bautismo. Kasi nabautismo naman ako nung bata pa ako. Hindi nyo naintindihan. Ang labo pa ng faith ninyo. Ang iba na-offend rito. May mga pastor nagtatanong sa akin, ang dami nyo naman offering. Love, tithes, faith, mercy, step of faith, sacrificial, first fruit, thanksgiving. Lip, TV ministry. Dami naman yan. Hindi na ata practical yan. Well, ang pananampalataya po is beyond practicality. At ang pananampalataya ho ay hindi bed of roses. Amen? Hahamunin at hahamunin kayo. For it is impossible without faith to please God. Pangatlo, mga kapatid. Pangatlo, ang sabi rito sa verse 39, tingnan niyo po verse 39. And all these people, na example ng pananampalataya, na mga mananampalataya sa Old Testament, all, and these all, having obtained a good report through faith. Wow! Nagkaroon po sila ng magandang report. Ang ganda ng kanilang report card. Isa po rito ng Panginoon. Ito ang report card niya, kaya binigyan ko yan. Para mga honor roll ito. Heroes of faith nga. Mga pinalagyan ng Panginoon medalya. Ito si Abel, ito si Abraham, ito si Isaac. No, ito yung certificate nila. Ito yun, kuwinento ng Panginoon. Sa kanilang sitwasyon sa buhay. Kaya, anong ibig sabihin yan? Number 3, by faith, sino man ho sa atin, babae ka man, lalaki ka man, by faith, bata ka man, teenager ka man, youth ka man, by faith, young people ka man, or adult ka man, mga kapatid, by faith, you can obtain a good report. If you make your faith at work. Kaya may kwento ka. Kailan ka ba nagbigay ng tithes mo? May kwento ka. May kwento ka kung kailan ka nagbigay ng sacrificial. Unang first fruit offering mo. Ako may kwento eh. At kung papaano yan, mula noon, ang Panginoon nagpo-provide. And that's faith. Mga kapatid, may kwento ka. By faith, umawit ka sa choir. By faith, kumanta ka sa choir. By faith, nagturo ka sa mga bata. By faith, nagturo ka maging host. By faith. Okay? So, yun po yung tatlong prinsipyo. Now, puntahan natin. Knowing these principles, that faith must be faith at work of things sin and of things not sin. Pangalawa, for without faith, it is impossible to please God. Impossible. Number 3, by faith, anyone can obtain a good testimony, a good report. At minsan, mga kapatid, itong report natin, hindi na ito susulat sa Bible. Okay lang, di ba? Hindi natin makilala. Baka hindi na tayo makilala talaga. At yung iba, naglilingkod lang, nagtatrabaho lang, nagkakaloob lang. At Panginoon lang nakakalam. Okay?
Now, tingnan po natin mga example sa Old Testament ng mga born-again saints. Born of God. Sabi rito sa verse 2, Hebrews 11 verse 2. By faith, the elders, yan po yung mga Old Testament born-again saints. Yung mga elders. Obtain a good report. Ganda ng kanilang patotoo. Ng kanilang pananampalataya. Kaya, bata ka man mananampalataya, o bata ka man sa edad, subali ikaw may pananampalataya, may kwento ka ng iyong pananampalataya. Nung isang Thursday, may mga pumunta rito, mga bisita ni Ricky, dala ni Ricky. Tapos mga bata, kabataan, dala ko yung isa, kinausap ko. Ano ba? Di ba, tanong kasi natin, ano ba ang mga naging problema mo sa buhay? Ano ba mga suliran mo sa buhay? Sabi ng bata, wala. Okay, kasi bata pa eh. Pero dinigin ko, wala kang naging problema. Sa magulang mo, wala. Wala kang problema. Sa bahay, wala. Wala po eh. Yung bang yung masasaktan ng loob mo, wala kang naging ganyan sa bahay niyo. Yung bang nagdadabog ka, ay opo. Mayroon din pala. Nagdadabog ako pa huhugas. Maghugas nga. Nagdadabog. Hindi mo ba pwedeng gawin yan by faith? For the glory of God! Dahil pa nagdabog ka, at ito ay malabag sa iyong kalooban, sa Panginoon ka nagdadabog. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, children, obey your parents in the Lord. For this is right. Kaya pag nagdabog ka sa magulang mo, hindi ka nagdadabog sa kanila, sa Diyos. Tama, mali. Kala nyo, minsan, yung mga magulang natin, minsan, minamata natin dahil matatanda na. Ako'y natutuwa kay Ate Neri nyo. Pakinggan nyo ito, mga miyembro. Araw-araw ko hinahatid si Ate Neri nyo sa opisina. Araw-araw niyan tinatawagan nanay niya. Nay, kamusta po? Alam nyo, itong campaign na ito naging tapat, lalo na yung nanay niya. Nagsimula last year, campaign natin. Anong topic ng campaign natin last year, Andrew? Hope Beyond! Inimbitahan niyang classmate niya, nanay niya, pati mga kasama namin doon, kapitbahay. Small group, let's see, host. Hanggang ngayon, buhay. Yung nanay niya, tumibay yung pananampalataya. Persecutor yun noon. Yung ate niya, Neri niya, masunurin sa Panginoon. Huwag ka mag-attend ng prayer meeting. Huwag ka mag-attend. Yung mga Thursday noon, Friday, mga prayer meeting. Huwag ka mag-attend. Hindi nag-attend. Kaya ang Lord's Supper nung panahon na yon, Tuesday, di ba? Wednesday. Hindi nag-attend. Ayaw na magulang eh. Pero nasa puso niya, by faith. Pag okay na ako, hatid na ako, magiging tapat na ako. Okay, nag-attend. At ngayon, nanay niya, natawagan. Brad, kunti na lang ang araw, buhay ng tatay at nanay mo. Pwede ba tawagan mo? Sabi na bale, wala natin eh. Araw-araw nakikita natin. Maghihintay lang yan. Buti pa yung aso, kumakawag-kawag yung buntot. Hindi naman hihingi ng pera yan sa inyo eh. Pero ano bang tawagan? I-treat. Pakainin. Regaluhan. Ang iba nagbibigay ng pera. Yan ang problema rito. Wala akong dalang panyo. Pahingian ng tissue dyan. Kapag nagbigay ka ng pera sa magulang mo, kalimutan mo nagbigay ka. Huwag mo na sumbatan kung kailangan. Huwag mo na sumbatan kung kanino mo yan binigay.
Ayaw na kitang bigyan ng pera, nanay, kasi binibigay mo doon sa kapitbahay. Kaya mo na, kasi niya yun eh. Pinagpala ka na ng Panginoon. Araw-araw tinatawagan. I love you, Nay. I love you, anak. Sabi ko, mabuhay lang nanay ko. Tawagan ko rin to eh. Alam na, nasa langit eh. Araw-araw tinatawagan. And I challenge you. Tawagan nyo nanay nyo. Tawagan nyo tatay nyo. Mawawala na yan sa mundo. Tapos hindi pa ligtas. Isama nyo sa host. Madali lang yan. Sumama sa host. Bigyan yung tatay nyo ng sasakyan. Sasama yan sa host. Tay, may regalo ako sa'yo. Isang sasakyan. Tama ka sa Bible study ha. Ini-exaggerate ko lang. Alam ko na unawaan nyo ako. Ini-exaggerate ko lang. Simulan nyo sa panalangin. Magulang nyo. Walang bayad yan. Sabi sa orasan ko, 4 minutes na lang ako. Ayun o. Tingnan nyo, Leia. Ayun o. Ay, kita mo, 4 minutes na lang ako. Yun o, sa likod o. Ayun o, 4 minutes. Bilisan ko, ha? Ito yung mga heroes of faith. Verse 4. By faith, Abel. Alam niyo ng kwento? Verse 4. Bilisan niyo naman pintot dyan. By faith, Abel. Verse 5. By faith, Enoch. Puro pananampalataya. Verse 7. By faith, Noah. Verse 8. By faith, Abraham. Verse 13. These all died in faith, not having received the promises. Namatay sila sa pananampalataya. Pero di nila natanggap ang pangako. Pero nagpatuloy sila. Verse 17, by faith, Abraham. Verse 20, by faith, Isaac. Verse 21, by faith, Jacob. Hindi na umusad. Verse 22, by faith, Joseph. Verse 23, by faith, Moses. Di ba? By faith, patotoo. Ng mga Old Testament saint. Verse 31, by faith, the harlot, Rahab. Ang Tagalogin ko, pangit, di ba, Jel? Ang Tagalog dito, Jel? Yung patutot na si Rahab. Maganda-ganda pa nga yun eh. Anong pangit niyan? Ang hirap bigsakin, di ba? 4 na word lang, di ba? Nagsisimula sa P, tatapos sa A. Di ba, ate? 4-letter word. So, bigkasin ko. Ito, ganyan ka ba kasama? Katulad niya? Pero by faith, may pananampalataya siya. The harlot Rahab. Kalapating mababang lipad na si Rahab. Yun, ganda-ganda pakinggan, di ba? Perish not with them that believe not when she had received the spy with peace by faith. Pananampalataya. Verse 32. Verse 32. Kaya mga kapatid, anong topic natin? Faith is the victory that overcomes the world. Di ba kanta yan eh? Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Ang pananampalataya mo, ang siyang dadaig. Kaya tagumpay ka. Ito'y dadaig sa sanlibutan, dadaig sa lahat ng problema. Magwawawagin ka sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Pati lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, faith. Verse 32. And what shall I say more? Sabi ng Panginoon, ang dami ko ng illustration sa inyo.
Wala na akong panahon. Wala na akong oras. For the time would fail me to tell of Gideon, of Barak, of Samson, of Jephthah, of David, Samuel, the prophets. Oh, wala na. Kukulangin na ako ng panahon, isalaysay sa inyo ang patungkol sa kanila. Pero tingnan niyo po ang mga nangyari sa kanila. Ito yung sa kanilang kwento, sa kanilang istorya, na kanilang buhay. Verse 33, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions. Yan mga sitwasyon nila. Iba-iba sitwasyon tayo mga kapatid. Iba rin po sitwasyon natin ngayon. Pero, pakilusin natin ang ating pong pananampalataya. Okay, verse 34. Quench the violence of fire, escape the edge of the sword, out of weakness were made strong, wax valiant in fight, turn to flight the armies of the aliens. Ay, galing na. Napatay nila by faith, habang sila sinusunog. Quench the violence of fire. Nawala. Walang say-say yung apoy sa kanila. O, di ba si Shadrach, Meshach, and Abednego? By faith, escape the edge of the sword. Lahat, nakaligtas sila sa tiyak ng kamatayan. Meron din hindi kaligtas. Meron nakulong, meron hindi nakulong. Okay? May nakipagdigma, may nakipaglaban. Lahat na sitwasyon, mga kapatid. Hindi man tayo ganyan, pero mayroon ka pananampalatayang dapat mag-work at faith. Mag-faith at work. Okay? Ano pang sabi? Verse 35. Women receive their dead, raised to life again. Siguro iyak na yung babae. Matay na yung anak ko. Namatay na yung anak ko. Sige na po. Imbalsabahin nyo na. Ilibing nyo na po. Okay na po yan. Mamaya sinauli. Mrs., yung anak niyo po nabuhay muli. You know? Women receive their dead, raised to life again. By faith. Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. See? Verse 36, others had trial of cruel mockings and scourgings, and moreover, bonds and imprisonment, lahat dumanas. Hindi man tayo dumanas sa panunuya, sa mga hampas, pagkadena at bilanggo, mga kapatid. Iba kasi natin ang sitwasyon ngayon. Pero may pananampalataya. Tayo. Verse 37, may pananampalataya ka that can overcome the world. They were stoned. Verse 37, they were sown asunder. Pinagbabato, nilalagari. Were slain with the sword. They wandered about in sheepskin and goatskin, being destitute, afflicted, tormented. Lahat na pahirap, naranasan nila by faith. Okay? Sila yun, patutuon nila ito. Ano pa sabi rito? They wandered in desert and in mountains and in dens and caves. Wala na silang tirahan. Doon na sila nakatira sa mga lungga. Pag-ala-gala na lang sila sa kabundukan. Eh tayo hindi naman. Naka-aircon nga na iba sa atin rito. Pero pwede ka maging working ang faith mo by work. Kahit naka-aircon ka. May trabaho ka. Wala kang trabaho. Ibig sabihin, bottom line mga kapatid, hindi naman tayo sila angat sa atin. Yung pananampalataya mo, it can still overcome the world. Okay? Now, sa atin, paano natin ito may apply sa ating buhay? Now, kung sila po merong heroes of faith, tayo rin po, meron din po tayong mga heroes of faith. Bilang mga mananampalataya, kahit po dito sa ating pong simbahan, no, kasi napupunta rin po tayo, napapadako rin tayo sa mga circumstances or sitwasyon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Eto, tayo po ito mga New Testament born again Christians. Tayo. At ang sinasabi na banal na kasulatan, faith is the victory that overcomes the world. Sino naman pastor mga heroes of faith natin rito? Mga CLC natin.
Alam niyo ba, ang pananampalataya ba pang adult? Kahit po ito'y bata, bata man kami ay pakinggan. May pananampalataya ho yan sa Panginoon. Kaya, yung mga nasa online, mga heroes of faith po yun. Yung mga nasa face-to-face, sabi ngayon, mag-face-to-face na sila. Pero nag-survey ngayon ng ating pong CLC, may mga gusto pa rin ng online. Di sige. Pero may pananampalataya ang bata. Sa kanilang munting musmos na isipan, meron po silang faith at work. Nananalangin din ho yan. Mga heroes of faith ho natin. Heroes of faith ng ating mga men's group. Pati ho natawa. Alam nyo, kasi ang mga bata din, meron yung backslider na bata. Meron mahina pananampalataya. Para tayo niyan eh. May mga sitwasyon din ho sila. May bata din may sakit. May bata din marunong manalangin. May bata din nanalangin. May bata din. Ganon din po. Kaya sabi ko nga, mga heroes of faith ng men's group. Heroes of faith ng women's group. Kasi may mga tapat dyan eh. Mga heroes of faith yan. Heroes of faith ng swipe. Hindi naman lahat na swipe tapat. Heroes of faith ng mga YPs natin, young people. Hindi naman lahat. Pero may mga heroes of faith dyan na nagpapagamit sa Panginoon. Eto pa, bato-bato sa langit naman, huwag magalit. Mga heroes of faith ng Thursday prayer meeting. Iba sa inyo, hindi nanalangin. Ni sa online. Wala na bang say-say sa inyong panalangin? Nanalangin pa ba kayo as family? Nanay, tatay, pinapanalangin mo bang anak nyo? Anak, pinapanalangin ba nanay mo? Heroes of faith ng Bible reading. Heroes of faith ng mga ledsis natin. Heroes of faith ng Pasig. Kaya tayo na mga heroes of faith, meron tayong endurance, obedience, sacrifice, courage. Kasi sila po yung heroes of faith ng endurance. Heroes of faith ng obedience. Heroes of faith ng sacrifice. Heroes of faith ng courage. Kaya sabi ko, pati po sa pagkakalob ng tithes and offerings, may mga heroes of faith din ho tayo. Hindi magpapatuloy po ang gawaing ito kung wala mga heroes of faith. Sino babayad ng kuryente niyan? Sino babayad ng renta nito? Kunento na sa inyo noong nakaraan. 5,000 lang ang renta natin noon. Doon sa Kalawaan, mga kapatid. By faith! Nag-transfer tayo rito noon at time na yun, 15,000. Hirap na nga tayo ng 5,000 na yun. Tapos pupunta pa tayo rito, 15,000. That's by faith. At may mga nagpatuloy na magkaloob ng kanilang tithes, love, faith. Mga kapatid, first fruit. Things sin. Ang first fruit natin, this is by faith. Ang iba sa atin, hindi nyo pa naranasan yan. Hindi nyo naranasan kung paano ang Panginoon nagpo-provide. Si Abril, living testimony. Nakalabas yung anak. Saan kumuha yan ng pera? Abay sa tatay niya sa taas. By faith. Ilang anonymous ang nagbigay sa inyo na hindi nagpakilala? Kailangan pa ba magpakilala? By faith. Yung anak ko, si Nicole. Sinubo ko yan, Brad. Si Nicole. Si Nicole. Panginoon, hindi kami iipon ng pera. Hindi kami magsisave. Hindi ako hihingi sa membro. Hindi ako hihingi sa tatay ko. Hindi kami hihingi sa magulang namin. Panginoon, ilabas mo sa hospital si Nicole. By faith. Sinubukan ko ang Panginoon. Nakalabas, Oscar. Wala akong ginastos ni 5 duleng. Kaya sabi ko,
Tumutugon pa lang Panginoon sa panalangin, ba't pa ako mangangamba? Lumakas loob ko nun. Ibigay ko ng buhay ko sa Panginoon. Total, sa langit naman ako tutungo eh. Wala na akong, sabi ko yung mga nagkakasakit-sakit mga anak namin, kung kunin mo, Panginoon, kunin mo. Tulad ni Moses, di ba? Nung pinanganak si Moses, nakita ng kanyang ina. By faith, yung kanyang nanay, nakita niya, kaganda naman, ng gwapo-gwapo naman ng batang ito. Ang ganda nitong sumunod sa Panginoon. Yun ang dahil doon. She saw that he is a proper child. Kaya nung napunta rin man din doon sa prinsesa, anak ni Pharaoh, narinig niya, uha, uha, uha. Nung tinignan niya, alam niya na kaagad na ito ay anak ng Hudyo na pinagpapatay ng tatay niya, na dapat ito patayin. Pero nung binuksan niya, uha, 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 kagandang lalaki. Inarit niyang kanya. Ako rin, Mercy. Negosyante mga tatay ko, nanay ko. Disturbo ako sa tatay, nanay ko. Mga palengke sila eh. Titinda ng isda. Kumukuha, nagbabiyahe, disturbo ako. Nilalaglag po ako. Inom ng anong pampalaglag hanggang sa sabi ng nanay ko, pakiramdam niya nagsipag-urungan ako yung kanyang mga daliri. Nung pinanganak, iyak nanay ko. Kasi ako po pinakagwapo sa magkakapatid. Joke. Pero totoo yan. Nakita niya, kago. Sabi na nanay ko po yan ha. Sabi niya, anak, sorry. May plano ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Leia, ang anak mo may plano ang Panginoon dyan. By faith, mga kapatid. Okay? Kaya anuman ang pagpapala natin sa Panginoon, ibalik natin sa Kanya. By faith! Ang iba tuwang-tuwa sa blessing ng Uy, may blessing ang Panginoon sa akin! May bago akong ganito, may bagong ganyan, may bagong bahay. Ibalik mo sa Panginoon. Kumusta yung tithes mo? Okay? Ito. Meron tayong Lighthouse Overnight Fun Time. Alam niyo po, by faith yan. Pag iniisip mo, hirap na, mahal na nga ang gasolina. Tapos ito pa, 1,500 pa ulit-ulit na si... 1,500 po. Yung iba, bingi na ng... Sa Friday na ho ito. This is by faith. See how the Lord will provide by faith. Ba't ganyan ang hamon? Hindi yung lang, mambayad yung kuryente, mababayan pa ako ng ganito. Talo ka na. Asa na yung faith? That overcomes a loaf. First fruit. Asa na yung faith? That overcomes our first fruit. It's faith. Yung resulta nga pala. Pakilabas nga po yung naging commitment natin sa ating pong Hilux. Yung pong, alam nyo, yung mga wala pa ho rito, yan po ang naging resulta. Alam nyo yung Avanza? Tanong, sino ang mga heroes of faith doon sa Avansang rinigalan nyo sa akin? Ang ibang mga pastor yung church niya? Rinigaluhan ka na Avanza? Rinigaluhan ng Avanza eh. Wala, mantanggihan ko. Pero may mga heroes of faith ho yun. Yan, magana pa na yung Avanza. Hilux. Natapos na ho natin bayaran yan nung pandemic yung Hilux. Sino yung mga heroes of faith ng Hilux? Actually, hanggang sa natapos yung Hilux, may nagpapabigay pa, may nagbibigay pa.
And it is the Lord. I believe it is the Lord that provides. O ngayon, iahamon ko uli lahat. Ito'y kung kalooban ng Panginoon. Kukulang tayo ng sasakyan. Subukan natin muli, by faith. Sa adult, 30 participants, 16,300. Sa SWYP, 5. Shout out po sa mga swipe natin. Asan nyo yung iba? Padalhan nga po sila. Kung mga wala rito, padalhan ng personal. Sa message. 1,300 a month daw. Youth, 23. Rami-rami. 2,810. Mas mataas pa yung youth kaysa sa ating pong swipe. Swipe. Calling all swipe. Children! Ito yung mga children. 2. Bigyan pa yung iba. Total daw po, 60. Actually, malaking bilang yan eh. Halos dumoble ho yan. Kasi sa Abansa, mga 30 lang ata. 60! That's faith! Amen? Tapos 20,610. Monthly. Yung projection. Ang kailangan natin yan, 26 eh. Yung pang ano yan? Ano pa lang yun yan? Faith pa lang yan, not sin. Ang kailangan yan pa yung pang down payment. Magkano down payment yan? 350,000? 400? Tingnan natin. Pero by faith, mga kapatid. Kaya, ang hamon rito, kailan ka magpapatuloy na magbigay niyan? 3 years? 5 years? Others. By faith. Nanawaan nyo? Yan ang illustration ng faith is the victory that overcome our new vehicle. Amen? Tayo pong lahat tumayo. Kung kayo po'y wala pa nito, buksan niyo lang. Hingi ko kayo, no? Sulatan niyo po. May ballpen po yan dyan. Check niyo rito. Magkano ba? 500 per month, 200 per month. Weekly po ba yan? Monthly po ba yan? No? Nasa sa inyo. By faith. Okay? Tapos ihulog niyo lang ho dyan. No? Kung yung mga wala pa rito, kuha na para mabilang na ho natin yan at mahusgahan ho natin by faith. Kung ito'y niloob sa atin ng Panginoon o ano man. Okay? Now, sabihin nga ho natin, faith is the victory that overcomes the world. Sabihin nyo nga po, ready? Go! Faith is the victory that overcomes the world. Sino pang wala nito? Kahit hawakan nyo lang. By faith po. Kahit hawakan nyo lang. Sinong wala nito? Bigyan. Answers. Come on. Okay? Pananampalataya ho yan, mga kapatid. So, kung meron na kayo, good. Kung wala, padalhan po sa kanilang messenger o whatever upang mabilang ho natin ito by faith. Okay? Aming Ama, salamat po, Panginoon. Tunay nga na kayo po ang source ng pananampalataya. Salamat sa hamon. Salamat sa mga Old Testament saints, Panginoon. Salamat sa mga mananampalataya, mga heroes of faith ng Lighthouse Pasig, O Diyos. Patuloy niyong palaguin ang aming pong pananampalataya, Panginoon. Patuloy niyong tulungan kami na ang aming pananampalataya kumilos at lalo pa ito, Panginoon, na kumilos ng kumilos. O Panginoon, ibinabalik namin sa inyo kapurihan ang lahat sa amin, buhay namin, pagpapala sa amin, Panginoon, maging ang aming pong mga tinatangkilik. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kasamahan mo namin ngayon na sama-sama kaming nagluwalhati po sa inyo. Salamat sa hamon ninyo, Panginoon, sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay? You may take your seat. Hindi ko nga pala, sige, punta na kayo rito. Hindi ko nga pala nabanggit, mga kapatid, ang ating pong first fruit, Thanksgiving first fruit, ay hindi gaganapin dito. No? By faith, isang service lang ho tayo doon sa Marigold Buting. Okay? So,
we will keep on updating po niyan, no? Sino nakakaalam sa marigold buting? O, yan. Yan, alam nyo. Anong tawag doon? Tama doon, marigold yun, di ba, Andrew? Okay.